Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today tara pag-usapan natin itong napamura daw sa galit si Idol at saka si Senator Jinggoy, no. Dito sa video na ito na isama pa yung patungkol sa 1.6 billion travel fund pero mag-focus lang tayo dito sa committee hearing ng DMCI, no. And sakalam talaga tong si Idol. Pwede na maging law professor. Nilecturean. Maliban sa namura-mura ang mga abogado na lecturean ng todo. Diba? So, hindi ko alam kung yung mga abogado na kasama niya ay matatawa sa mga pinagsasabi niya. Anyway, let's go. This po namin ngayon, sir. Ang ginagawa namin. Certified true copy lang? Opo, certified. Isn't that bullshit? I'm sorry. Strike it up the record. Come on, kaya pala ang daming corrupt sa inyo. Yes, sir. Craft niya, nabuo niya, stupido. Yes, sir. Certified true copy lang po, sir. So kaya nga, kasi doon sana man lang certified true copy with the title itself. Kasi anybody can lie. Ito nga, liar to eh. Oh, hindi nyo naisip yun. Katangahan nyo yun. Pumayag. That's we're going to discuss it for further. Ang problema ninyo, ang lalakas ng loob ninyo, nagbebenta kayo ng mga units na alam nyo na may kaso pa. Actually guys, doon mali ang DMCI. Sa totoo lang. Okay. Skip natin tong part na to. Hindi naman natin to pag-uusapan. Yan, punta tayo dito. Let me show you how we do stuff around. Yun yung mali guys ng DMCI. Na meron dispute tungkol dun sa property, sa land na inacquire nila. Okay. Actually, napag-usapan na natin to. Meron na tong hindi lang court decision, meron ng Supreme Court decision dito. Ang lumalabas, kaya nga i-recall natin on the top of my head, merong isang bus liner company, no, na finailan ng labor case dahil hindi nga daw nagbabayad ng tamang sweldo at saka mga benefits. Ngayon nangyari, binenta nila yung property nila. Binenta nila sa isang company before pa si DMCI. So, pumasok na sa story si DMCI and nag-agree sila na yung value ng property na binibenta ni transportation company is equivalent dun sa kailangan niyang bayaran dun sa mga tao. Which is, ito na yung grupo na to. Okay? Lumalabas, no, based sa kanilang narration, ang nabayaran lang is 100,000. Okay? Yun based noon sa sinasabi ng Supreme Court decision. Dalawa pa po yung Supreme Court decision na yan related dito sa case ng DMCI. Now, sabi ni DMCI, may pinagbigyan daw silang pera. Yun yung tinatanong ko, bakit hindi nila ini-invite yung taong nag-receive ng pera? This is the third hearing. Okay, ang pinapatawag na rito, yung pinaka-may-ari ng company ng DMCI, si Kunsunji, tama ba? Kunsunji? Yun. Siya. So ngayon, andito na yung ibang ahensya ng gobyerno na sinabon ng mura at kinindisyoner pa, no, ni Idol. Yun yung pinaka-quick background natin dito. So, ito naman, hindi naman dumiretso sa Supreme Court. Guys, meron tayong tinatawag na hierarchy of courts. Nag-umpisa yan sa lower courts. Ang RTC actually, ang pinaka-korte pagdating sa properties. No? Mga dispute related sa properties. Pero pwede rin siyang matry at saka magkaroon ng hearing sa MTC. Pero pagka nasa MTC yan, yun yung mga walang issue. Pero pagka merong mga issue, may mga concerns, RTC yan. So from RTC, inakyat yan sa tawag dito sa Court of Appeals hanggang sa Supreme Court. Sa Supreme Court, guys, question of law na lang ang pinag-uusapan dyan. Hindi ka na magsasubmit ng mga panibagong kung ano-ano dyan na mga evidences and so on and so forth. Okay, sila na mismo ang nag-i-interpret ng law na nire-raise mo, ini-invoke mo doon sa mga pleadings na pinasa mo.
yun, sila na mismo ang magsasabi kung ano. Kasi guys, may mga instances na binabago ng Supreme Court ang decision, marami pa rin ang instances na hindi nila binabago ang court decision. Okay? So dito napapasok yung mga sinasabi ni Idol na hindi ko maintindihan. Saan nanggagaling, no? Taliwas sa mga sinasabi ng mga nagiging professor. Ewan ko kay Mang Temyong, no? Mang Temyong, shoutout sa'yo kung mapapanood mo ito. Sana makapagbigay ka rin ng inputs mo. I think Your Honor, the 131. 131, Your Honor. Out of? Hindi naman ano ito eh. Check your. Nasaan yung, hindi nyo ba kinuha ng picture na niregister nyo? Sulat ito eh. Yes, po, yan po yung kinaka namin sir. You show this to them kung meron sila natanggap. Can I do a follow-up question, Mr. Chair? Senator Tulfo. I'm not finished with you, Attorney Doral. For the meantime, Attorney Gascon, Sir, 131 po yung affected. I think. Out of? Huh? Out of? 965, Your Honor. So you have already sold 131 units For the affected building, Your Honor. for the affected building out of? 965. So, yung project, Your Honor. Kung sabihin ng DSUD na stop selling, ano mangyayari dun sa pinagbenta ninyo? yung follow-up ko po, Mr. Chair, na-informahan na ba yung mga nakabili na there's an ongoing hearing dito sa Senate dahil nagkaroon ng malaking kapalpakan sa desisyon ng DMCI, kasama ng HLRB at nasa korte, etc. Have they been informed? Yes, Your Honor. I think last week we have met the Ivory League residences because they came. And what was the reaction? Of course, Your Honor, some of them are worried. And of course, we kinausap po namin sila na DNCI will take care of this. How would you take good care of this? Yung mga affected, Your Honor, if in case, of course, we will going to compensate them or we will going to whatever they paid, we will going to return it to them, Your Honor. Reimburse. You will reimburse the owners, correct? Yes, Your Honor, affected. I-reimburse nyo. Kung wala na sila mga kukontirahan, paano? Permission itong ginawa nyo. Dito naman din ako hindi mag-agree kay Senator Jinggoy. Bakit? Number one, hindi naman pumura ang mga properties ng DMCI. Okay? Hindi yan mura. Mga may pera ang possible na nakabili dyan. Ngayon, kung magre-reimburse sila, definitely with the same value. Maliban doon, pwede pong mag-file ng civil suit ang mga property owner dahil doon naman ako mag-agree kay Senator Jinggoy. Abala to. So, sa mga ganyang bagay, pwede po silang maningil, no, ng danyos perwisyo na tinatawag. Okay? Marami pong property na for sale. So, they can buy it, no? And again, they can even file a civil case para sa danyos perwisyo. In the first place, even before the Senate hearing started, you knew for a fact that there was a land dispute, okay, that is pending before the courts. In fact, your results is adverse to your company. And why did you still start selling these units to these buyers? Kawawa naman itong mga... Di ba nga, pagkahalimbawa, no, doon sa mga real estate agent, sa mga into real estate, ano ba ginagawa typically na mga, especially if it's a condo unit? Di ba nagpi-pre-selling sila? No? I'm not an expert to that, pero yun lang ang na-observe ko. Di ba nagkakaroon ng mga pre-selling na nagaganap? So definitely, while nagkakaroon ng construction, pag may pre-selling, mas cheaper nilang binibenta. Pero pag ready to move in na, iba na rin yung presyo nun. Medyo mas prime, no? Premium ang presyo na nilalagay doon. 'Di ba? Bumili ng
units ninyo. And now you're telling them, Ngayon, ang tanong ko nga, no, okay, kung nabili mo yung property ng pre-selling, so i-reimburse din syempre sa'yo as pre-selling. Tama ba? Plus magdanyos ka na lang. 'Di ba? Mag-file kayo ng danyos. Kung hindi, pero sabi naman ni DMCI, mag-aano sila, 'di ba? Iko-compensate nila yung mga affected property owners. pagkatapos, pagka-adverse yung ruling sa amin, kukompensate nyo. Halimbawa ako bumili. Ano natalo kayo? I-compensate nyo ako. Wala na ako ibang tirahan. Saan ako pupunta? Saan ako titira? One of the ways that we're going to Your Honor is, of course, we will look into them another, we will offer them another place to Kung di sila pumayag, that's we're going to discuss it for ang problema ninyo, ang lalakas ng loob ninyo, nagbebenta kayo ng mga units na alam nyo na may kaso pa. Para nakakasiguro kayo na makakakuha kayo ng... Alam mo, ito nga rin, isa sa naiisip ko, no? Pwede kaya mag-file ng fraud yung mga property owner. 'Di ba? I mean, yan, gaya, coming dito, no? Just an idea, coming dito sa statement ni Senator Jinggoy. Pwede kayang mag-file ng fraud yung mga property owners. Kasi, alam ng DMCI na merong dispute na nangyayari, no? Ongoing yung case nila. Pero nagawa nilang ibenta yung property. favorable ruling sa korte. Ang lakas ng loob ninyo. That's why I want the presence of Tunsungi here. Because you guys cannot answer. My God, this is already our third hearing. Hindi ako sure. Ano ba ginagawa ni Robin Padilla rito? para siyang nagvi-video dyan. You're asking for you're praying for a favorable decision from the court? And what if adverse yung ruling sa inyo? You want to answer, Mr. Austria? Yes. Regarding your question on why we proceeded with the development, as I said in the previous hearing, it's because, to our knowledge, we have settled with the workers involved. The workers had the claim of a certain amount, and we settled them, we paid them, and so we. Ang problema nga, guys, no, speaking of this one, ang problema nga, wala rin silang maipakitang ebidensya na nabayaran yung mga tao. And based nga dun sa naging ruling ni Supreme Court, may pinangalanan na tumanggap di umano nung perang sinasabi nila. Ang tanong, bakit hindi nila hinaharap dito? No, yung tumanggap, pati yung Villamor daw. 'Di ba? Or baka naiharap nila no second hearing. Dito hindi lang nila maipakita. We did not see any risk at that point, because they were paid and there was an agreement. So that's the reason why we. Yung agreement na yan, doon pa lang sa first hearing, hinihingi na sa kanila. Ang tanong nasaan? But Mr. Austria already told you in our previous hearing, even though na naareglo nila po yung mga complainant, kahit pa happy sila doon sa settlement ninyo, tatangahan pa rin po yun. Why? Kasi po, pag nilabas pa rin Supreme Court ang desisyon nila, let's say not favorable to DMCI. Dito na lumalabas ang pagiging prof ni Raffy Tulfo. Lecture 101. To you, wala pa rin kayo magagawa. Orderan pa rin kayo ng Korte Suprema. Kung ano yung previous decision na in-MR nyo, it will still stand. Diba? Ginagawa yung pag-areglo kung nasa RTC pa lamang. Am I right? Pero kung nasa Supreme Court na, hindi na po kayang habulin yon.
Sabi ko nga sa inyo, kahit na na-arreglo yung complainant, what if sinabi ng Supreme Court, ang desisyon namin ay yung loting yan lahat, ibibigay sa mga complainant. Here's the thing about filing an appeal sa Supreme Court. Tuwing nagkakaso ka, dalawa kayo. 'Di ba? Ikaw si plaintiff, no? Tsaka si defendant. Ngayon, ang nag-file ng appeal, sino ba? Diba? Ang problema lang kasi guys, ito no. Dito sa nakikita ko nung nabasa ko yung yung decision ng Supreme Court. Wala kasing maipakita ang DMCI. Even if papanoorin niyo yung una, this is a very interesting issue, no? Kahit ipakita niyo yung una or panoorin niyo yung unang committee hearing nila patungkol dito, wala rin silang mailabas na ebidensya na nagbigay sila ng X amount of money. And doon ako naiinis eh. Malaki kang korporasyon. Malaki kang korporasyon, napaka-organized mo. Diba? Any agreement, guys, no? Agreements can be, when an agreement reach 5,000, ang agreement, guys, kasi pwedeng maging oral at saka written. But when an agreement, yung value na naka-stipulate sa isang agreement, mag-reach ng 5,000 above, it has to be written. Kaya nakakainis yung sitwasyon nila rito. Kung bakit nag-issue ka o nag-release ka ng 1.8 at wala kang maipakita ngayon na papel na nagpapatunay na itong mga taong to ay natanggap yung X amount of money sinasabi mo. Kaya nabubutasan tuloy sila ngayon. Diba? Wala kayo magagawa, right? Pwede sabihin ng mga complainant, yung binigyan nyo sa aming areglo, wala kang pakialam dyan, sundin natin ang nakalagay sa Supreme Court. Wala. Yeah, doon sila natalo. Doon sila natalo. Well, protection. Ang tingin ko kasi namin, ang issue dito yung compensation for the workers. Yun yung talaga ang importante. No, I'm talking about decision from the Supreme Court. Inuunahan yung Supreme Court eh. Hindi, yun yung yun ang punot dulo kung bakit kayo merong committee hearing. What's the compensation for those tawag dito for those people? No, to start with yun naman talaga. Ngayon, na-raise lang at nagamit yung court decision, yung Supreme Court decision, dahil ni-raise ng isang abogado, yung abogado nung complainant. Na sinasabi ng Supreme Court na yung natanggap na 100,000 is just part of a surety insurance. Kaya kung i-question, yung 1.8, it's just about that. Diba? And even if itong sinasabi ni Raffy Tulfo dito, ang idinidiin niya is yung court decision, mainly yun lang din yun. It's about the money. Na suppose matanggap nung complainant, nung grupo ng complainant. Inuunahan yung korte kasi ang lalakas ng loob niyo tulad sinabi nga ni Senator Jinggoy. Ang lakas ng loob niyo. Why? Ba't ang lakas ng loob niyo? Parang nahulaan niyo na po yung pag-iisip ng korte na kahit na may desisyon na, kaya niyo pa rin i-reverse yan. Parang wala kayong respeto sa mga taga-Korte Suprema. Ito naman yung mga linya ni Raffy Tulfo na nakakatawa. Diba? Ito yung mga linyahan ni Raffy Tulfo nakakatawa. Unang-una sa lahat, again, going back to the issue, ang lang naman dyan ng mga laborer, no, yung mga nagkiklaim ng kanilang pera is about the money. Ngayon, because DMCI is very unorganized, they were not able to document the 1.8 million. Whether or not naibigay nila yon, still, kung wala kang kayang ipakita ng documents, diba? Kung wala kang maipakita ng documents, wala rin. Even sa Senate, wala rin silang maipakita. During the reaction na ginawa natin, nakita naman natin, nabutasan dyan si Atty. Gascon dahil nga sa naging Supreme Court decision.
Kaya tuloy, out of curiosity, punta ako nga't basahin ko yung kaso. Ang punot dulo lang guys is yung dapat i-claim na pera ng mga dating empleyado ng transport company. Yun lang yun. Diba? Hindi naman nila sinasalungat yung desisyon ng Supreme Court. Ngayon, ang tanong dyan, yung decision ba ng Supreme Court is final and executory? Diba? If yes, then wala nang magagawa. Hindi naman, ano ba in order ng Supreme Court? Diba? Hanapin nga natin yung case. Okay guys, bislahin lang natin itong mabilis. So basically, ito yung case na pinag-uusapan natin dito. Okay? DMCI. So basically, si DMCI ang nag-file ng petition sa Supreme Court. Okay? Ang petition, ang mga respondent nila, ito. So yung claimant nung money. Okay? Sabi nga dito ni DMCI, the court resolves the petition for review of certiorari filed by DMCI Projects Development, DMCI, sailing June 5, 2015 decision and the December 15, 2015 resolution of the Court of Appeals. The sale decision affirmed in April 3, 2013 resolution and September 26, 2013 order of the Land Registration or Authority or LRA in consultant number 5209. So basically, ito yung pinaglalaban nilang mga desisyon. Okay? Ito yung naging desisyon na in-affirm ni Court of Appeals. Yan. The January 4, 2011, Antonio R. Macam issued an order granting Barnabas et al. Motion, thereby nullifying the deed of sale and the certificate of redemption of real property and quitclaim. Yan. Accordingly, the motion to nullify the deed and or a certificate of redemption, quitclaim, and release is granted and said document are hereby nullified as and as prayed for the title issued under the name of Taguig Development Corporation under TCT number 12619 is ordered canceled and a new transfer certificate title of issue by the registered deeds in favor of the complainant. So basically, yung registered of deeds is na-cancel yung deed of sale at ngayon gusto na nilang ilipat dun sa mga complainant which is etong naka-highlight. No? Sila. Kasi yun lang naman yung point kaya kailangan nila i-dispose yung property is para yung pera na yung value, kumbaga ng property na yun, ay may bahagi na sa kanila. Okay? Now, ito yung unang decision. And then dito, okay, diniscuss pa yung mga ano na yan, ito naman yung naging decision ni Court of Appeals. Sabi niya rito, in view of the foregoing, the petition for review is denied. The resolution dated April 3, 2013 and order September 26 rendered by the LRA is affirmed. Okay? Sabi nga rin dito, in denying the petition, the CA reason that the NLRC's second entry of judgment issued on May 16, excuse me, was a supervening event that rendered the issue before it moot and academic. It explained that while the LRA did not mention their statement of July 19, 2011 entry of judgment, the fact the same was subsequently issued by the NLRC leaves nothing more than the appellate court to resolve. In the first place, the instant petition should already be struck down in light of the doctrine of immutability of judgment, under this which decisions have already acquired finality. Yan. May finality naman na pala. Cannot be modified or altered in any respect. Lastly, assuming arguendo that the LRA erred in its consulta, it was afforded that the opportunity to correct its mistakes
when it denied DMCI's motion for reconsideration on the basis of May 16. And 3, the MCA moved for reconsideration which the CA denied in a resolution. Okay, so na-deny na rin yung motion for reconsideration nila. So dito, kaya si DMCI pa rin ang nag-angat, no, nito sa Court of Appeals, ay sa Supreme Court. So dito, dininay pa rin sila the Supreme Court. Ang sabi ni Supreme Court, where in view of the foregoing, the instant petition is denied, the decision of June 5. Yung pinakita ko sa inyo kanina, and the resolution dated December 15, 2015 of the Court of Appeals in CAGRSP number 13-2268, affirming the April 3 resolution and 26, order the Land Registration Authority in consulta number 5208 are affirmed. The National Labor Relations Commission order dated June 4, 2011 and entry of the judgment dated July 19, 2011 are registrable. Okay. So basically, nanalo dito sila respondent, no, over kay DMCI. So ang haba na ito, guys. Since I think itong problema na to ay 1996. Pero kailan lang to natapos? 2022. Imagine niyo yung haba ng panahon na yan. Diba? O, balikan natin si Idol. Para mababa ang tingin ninyo. Hindi naman po. So dapat, habang nililitis yung kaso, wala muna kayong aregluhan. You wait for the LDC. Actually, pwede naman yon. Pwede naman yon. Ang tanong lang, okay, kung magkaroon ng aregluhan, kasi pwede ka pa naman magkaroon ng pwede ka pa rin makipag-usap hanggat hindi pa nagkakaroon ng finality yung hearing nyo 'di ba? Pwede ka pang gumawa ng paraan, no? Like halimbawa, out of court settlement. Nag-agree yung mga parties. Ito nga yung nakikita ko kung talagang wise, no? For practical purposes or reason na lang, no? Merong ongoing na itong mga taong to. No? Yung mga complainant. Ito lang yung masasuggest ko dyan. For practical reason. Pwedeng mangyari, ibenta nila yung property na siguro 10 to 20 times higher from dapat nilang mabili. Diba? Just to save DMCI's assets dun sa mga property owners na nila. Diba? Kung ang demand lang noon, no, we're talking about 1996. Ito lang yung para sa akin. Para maging win-win situation kahit papano to, na itong issue na to. Ang pwedeng gawin nitong mga nag-file ng reklamo tungkol dyan, ibenta nila kay DMCI. Kung ilan na yung property owner na madidisgrasya by the million. Halimbawa, 131 million. Diba? Instant millionaire itong mga to. Kahit papano, ito yung value nung danyos. Pwede pa naman sila magsama-sama sa korte, magkita-kita doon. Dalawa lang kasi ang pwede mangyari dyan Ipagigiba yung property kung saan nakatayo yung building dun sa lupa na pagmamay-ari na itong mga claimant. No, ng mga claimant. Or bayaran nilang by the million kung ilan yung mga property holders na madadanyos. Diba? Yun yung naisip ko, no? Mas practical yun. From 1.8 million na sinisingil nyo, ang gawin nyo, ibenta nyo yung property as per
Diba? Kung mag-agree si DMCI, then good for you. Kung hindi, then magsilaya sila dyan sa property nyo. Ganun lang yun. Decision. May order yung Supreme Court po na i-areglo with the workers po. Pero yung regular the workers, Yun ang hindi ko nakikita dito sa case na to. I mean, if we're talking about the same case, walang sinabi ang Supreme Court dito na Sayin natin. None of the exception laid in the jurisprudence were raised and thereafter proven by petitioner, while it appears that on the surface, the petitioner assails that the execution of January 4 order due to the absence of writ of execution. A careful review of the petitioner's argument would reveal their true intention of appealing the merits of the case and for the ownership of the subject lot to be declared rightful theirs. Such arguments as these issues are appropriately proper for an appeal, a remedy that was already undertaken by the petitioner. At this juncture, it is well to raise that parties cannot circumvent the doctrine of immutability of judgment by merely assailing the execution of judgment. Nevertheless, even if this court were to indulge petitioner, its argument deserves scant consideration given the July 31, 2009 decision of the Court of Appeal dismissing the claim of ownership over the subject lot when it insists was acquired from Taguig land. This court notes that such decision lapsed into finality pursuant to the entry of judgment in 2009. It also goes without saying that the finality of July 31, 2009 decision would belie yet another claim of ownership by petitioner in its pending action for quieting title before the RTC. To iterate the principle of Vargas versus Cajucom, petitioner want not to indirectly by assailing the absence of writ of execution that they cannot they cannot do directly, which is to attack a final, immutable, and unalterable judgment. So wala naman tayo guys nakikita rito na sinasabi na pinapaareglo ng Supreme Court. No? Under the doctrine of finality of judgment or immutability of judgment, a decision that has acquired finality becomes immutable and unalterable and may no longer be modified in any respect, even if the modification is meant to correct erroneous conclusion of facts and law, and whether it may be by the court that rendered it and by the highest court of the land. Any act which violate this principle must immediately be struck down. The doctrine admits a few exceptions. So ito yung exemptions niya guys. Usually applied to serve substantial justice, the correction of clerical errors, the so-called non-protunct entries which cause no prejudice to any party, void judgment whenever circumstances transpire after the finality of the decision, rendering its execution unjust and inequitable. So, ito yung mga exemption niya. Ngayon, wala naman ako nakikitang part dito na na sinasabing aregluhin daw. So, ako para sa akin, yun ang masasuggest ko doon sa mga owners. Diba? hindi talaga eksakto kung anong nakalito sa Korte Suprema. At dapat, ako kayo makipag-areglo, dapat dumaan kayo sa Korte Suprema. Your Honor, yung ano po kasi, yung lumabas po yung Supreme Court decision, ang sabi niya, one third will go to the workers. And then, of course, if you don't want them to ano nga po muna, but with the group. Pero yung one third na sinabi ng Supreme Court, hindi nyo naman sinunod yun eh. Di ba? Hindi nyo sinunod. Yung mga hindi nyo sinunod yun. Okay, nakalagay sa one third Supreme Court, in-MR nyo yun eh. Kasi ayaw nyo eh, hindi kayo tulupayag eh. Your Honor, yung partial MR ho namin, hindi na ho namin tinatch yung one third.
hindi na ho namin tinatch yun. For RMR, nandun na ho namin yung parang tinanggap na ho namin yung position ng Supreme Court na 1/3 going to the... Pero yung 1/3 na nakasabi sa decision ng Supreme Court na hindi mo sabi mo hindi mo NMR, binigay mo ba exactly as what stated doon sa decision ng Supreme Court na 1/3? Actually, Sagot ko, solo. Ang solo lang, sir. yes, sir. Binigay mo, come on, baka gusto mo, makukulong ka sa Hindi, sir, yung value sa nung 1/3, yun po kasi sir, hindi ng mga work. Kaya nga, so yung value ng 1/3, how much is the value of the 1/3 and then how much yung natanggap ng mga inareglo ng complainer? Kasi pag hindi tumugma siya, sabi mo, pakukulong kita hanggang Pasko, New Year, hanggang sa ilalim. Lumapit po sila sa amin, they're asking for compensation, and then we valued the property at 12, parang Yung valuation, meron kasi ang vino, pwede nyo silang lokohin, pwede nyo sabihin, 10 piso lang yung halaga niyan, when in fact, dapat 100 piso. Yun ang hindi ko magets dito sa Congress, no? Whether sa Senate or kaya sa House of Representatives. Willing-willing na silang maging panakot ang contempt. 'Di ba? nung nag-ano sila sir, after po, nag-settle, kung makapagpunta ko sa proseso ni labor arbiter. Mamaya yung labor arbiter, sino yung kausap mo? Yayariin ko tong labor arbiter na ito kasi Isa ko na tayo kasi itong compromise agreement na ano ng mga work, ng 5 workers and also sinasabi ko sa rito, Attorney Gascon, bago kayo nakipag-areglo, sige, hindi nyo natin sinama sa MR. Kailangan nabigyan ng maayos na guidance ito mga worker. At least man lang nasunod yung tamang market value ng property na yan. At meron nagsasabi sa kanila isang professional real estate, not you, independent real estate people na will give fair value, market value. Yun naman talaga yun. Kailangan nilang sunodin yung fair market value. Ngayon ang tanong, itong kaso na to was in 1996 pa. Anong fair market value ang dapat nilang sundin? Yung 1996, napakalaki na ng lugi nila doon? O yung present, kung kailan nagkaroon ng judgment, no? Kailan nagkaroon ng final and executory yung judgment na yan, which is 2022? And then sinabi sa kanila na ito yung amount ngayon, ito ang amount na pinasa namin. Kasi I'm sure walang nagsabi sa kanila kung magkano yung fair market value, basta't kayo lang nag-invento, kayo lang nag-offer. I'm sure gano'n nangyari. Well, that's unfair. That's unfair. Pero since developer nga si DMCI, there is a probability na mas lesser, no, may market value. Malalaman nyo naman yung market value niyan kung pupunta kayo sa mga assessor's office ng mga munisipyo nyo, yung mga bangko, pwede nyo rin tanungan, pag-ibig, no, housing, pwede nyo tanungan. Pero ang inaano dyan, yung assessor's office because of the zoning. Okay, para malaman nyo yung current market value ng property nyo kung saan nakatayo yan. Lumapit ko sila and then they offered the property to us before. Siyempre yung offer nila, meron ho silang price na binibigay kasi meron ho silang parang tumatayong kasama ho nila doon. Tapos, of course, nung sinabi ho nila sa amin na ito yung presyo ho na gusto nila, of course, nag-counter offer ho yung DMCI ho doon na ito yung kung pwede, ito yung... Yeah, sir, di ba kung ano nakalagay dun sa order ng Supreme Court, dapat sundin nyo to the letter. Exactly, hindi yung magtatawanan tayo. Come on, guys. Wag naman yung ikutin nyo pa ito. Yeah, ang tanong nga dyan kasi, okay, may certain statement lang na binigay ang Supreme Court. Okay? May sinabi lang naman, may certain lang naman ng Supreme Court. Inalam ba ng Supreme Court o may nakalagay pa? Wala naman. Siguro maling decision yung tinitingnan ko. Kasi wala naman ako nakikita tungkol doon sa sinasabi niya. Diba? Writ of execution tong nandito eh. Anyway,
Mag-iiba kasi guys ang kwento kung eminent domain ang pinag-uusapan natin. Like say for example, in this case, no, si DMCI, isa po siyang private entity, hindi po siya government. Ngayon, kung halimbawa nakipag-negotiate itong si buyer, okay, or si seller rather, si seller. Ito yung gusto ko pero ito yung market value niya. Yung fair, kaya nga tinasabing fair market value. Pwede na nilang pag-usapan sa korte yan. 'Di ba? Kung gusto nila. Kung i-insist ni DMCI na, okay, gusto ko, mas malaki ang mawawala sa akin. Kumbaga, mas malaki ang malulugi sa akin kung i-let go ko itong portion ng property na to. Maliban sa ibabalik ko na yung pera, okay? Imagine niyo kung gaano kalaki yung lugi dyan. Ibabalik ko na yung pera, babayaran ko pa ng danyos yung mga tenant ko, yung mga buyer ko ng property. Tapos ang mangyayari pa, dahil nakatirik yan dyan sa property na yan, anong gagawin ngayon ng mga may-ari? Ibebenta ba nila? Kanina nila ibebenta? Hindi ibenta nila kay DMCI. Paano nga naman kung halimbawa, nag-appreciate na yung value ng property, tapos tinirika mo pa ng building, paano mangyayari dyan? Diba? Ano magiging desisyon ni DMCI? Pag-iba na lang nila para walang makinabang? Pwede rin naman. Or, yung best option ni DMCI dyan, kung magkano yung gusto ng may-ari, ng mga may-ari, dahil ano rin yan eh. Kasalanan nila yan guys eh. In bad faith sila eh. Nang binili na yung property eh. Diba? Kung ano yung nakalagay sa Supreme Court na coordinated and kumuha kayo ng expert na real estate magaling mag-value ng... Sa totoo lang, hindi mo kailangan maghanap. Sila mismo alam nila yan. They're into real estate eh. Diba? Market value ng real estate. At yun ang kinukonsulta ninyo, independent, hindi... What if ganito, kung magkano yung pagkakabenta ni DMCI sa property? Yun yung ano yun nila. Because they're already in the business of real estate. So bakit ka pa maghahanap ng expert when they already have? O nga naman, may biases. Then doon mo makikita na mas malaki kinikita ng DMCI dahil iba yung kanilang fair market value na dinideclare. Diba? Magkaiba kasi pagka ikaw ay nagbebenta ng lupa at ikaw ang buyer. Siyempre, pag naging buyer ka, maghahagil ka. Pag ikaw ang seller, hindi mo i-consider ang fair market value. Diba? Magtatawa na, of course, these people doesn't know. Nung nilala po kasi sila nun, sir, yung taon na lumapit po sila sa amin. Actually, ang sabi ko namin sa kanila, we will comply with the decision of the Supreme Court. We will give them the 1/3. We will portion the property and we'll give, ibibigay ho sa kanila yung 1/3 portion. Kaso hindi ka napunta yung exact amount. Yeah po. Okay, yun lang kailangan ko. Hindi nabigyan. Okay. Yun yung mali, di ba? Hindi pa rin nila sinunod kung ano yung decision ng court. Which is basically, pwede na naman sila magkaroon ng malaking problema dyan. Okay na muna ako for now. Balik tayo rito kay Attorney Dural. So, Attorney Dural, sabi mo kanina nung tanungin ka ni Senator Jinggoy na kung ikaw ay nasa sitwasyon ni Alfredo Hiltan, yung dating director predecessor mo, hindi mo gagawin yon. Bakit hindi mo gagawin yon? Dahil, sir, wag nagpaikot-ikot, please lang. Dahil? Hindi naman talaga gagawin. Kasi sir, Kaya bakit hindi mo gagawin yon, yung ginawa ni yung predecessor mo? kasi kulang po ang kuha natin doon, sir. Kulang yung document, sir. Although, sir, ganito, sir, can I explain, sir? Okay. Pero in general kasi mali. Diba? Kung tama yun, di sana hindi nag-result sa ganito. Diba? Kasi sa development permit, sir, ang requirement po talaga is certified true copy ng title, sir. Kasi nervous lang kasi, sir. Certified true copy ng title, sir. Tapos, dito sa practice po namin ngayon, sir, ang ginagawa namin. Certified true copy lang? Opo, certified. Isn't that bullshit? I'm sorry. Strike it out the record. Come on, kaya pala ang daming corrupt sa inyo. These are some, Corrupt na naman. Corrupt na naman. Eh, paano kung yun lang naman idol yung kailangan? Grabe ka naman. Napaka-judger mo, pero pag ikaw hinusgahan, galit na galit ka. No, dapat hindi certified. Dapat yung mismong title nasa harap ninyo. Kasi kung certified true copy, pwede nang yung nagsicertify na true copy at malinis yung dokumento, etc. Tulad nga ito, yung patay, binuhay nga nitong tao nito eh.
So, ilang kailangan copy ang kailangan ng original? 'Di ba? Ilang kailangan? I'm sure ito si Idol nagsasubmit din ng mga certified true copy rin na documents. Pero hindi siya naggagaliiti ng ganyan. Paano kung yun lang ang requirements nila? O, pag certified true copy, anybody can make up stories. Pwedeng sabihin itong certified true copy na itong dokumento, sinacertify ko, ito'y malinis at dumaan pa sa langit ito. Kasi yun naman po ang IRR, sir, na sir. This po namin ngayon. Ay, nako, guys. Ay, nako talaga. Yan. Nakita nyo kung bakit pwede na maging law professor itong si Idol. 2 abogado ni lecturean niya. Even if yun lang naman yung nire-require, no, based sa kanilang mga policies, sa mga rules, and so on and so forth. Buti pala hindi nakagraduate to si Idol, ano? Kasi kung nakagraduate to, baka naging professor pa to. Kung naging professor pa to, ganyan yung itsura niya pag naging professor siya. Baka talaga Idol, sa kalam! Galing. Pero dito naman kasi guys, no, marami tayong nakikitang problema, mga loopholes, no. DMCI, may ang laki ng ginawa niyong problema niyo sa sarili ninyo. Even itong nag-provide ng permit, 'di ba? Alam niyo, I'm very sure, no, lalo na dun sa mga contractor. Pag humihingi kayo ng simpleng building permit lang sa mga munisipyo, wala na akong idadrop na specific na munisipyo. Nakakaranas din kayo ng mga red tape dyan. 'Di ba? I remember nung nagpagawa ng bahay ang nanay ko, no? After ng retirement nila. Kailangan niya ng building permit. So, siya yung lumakad ng building permit sa munisipyo ng kung anong munisipyo yung sumasakop sa amin. Hindi man siya mahinga ng lagay, pero pinaparinggan siya ng papitsa. Sabi ko nga sa nanay ko, sana nilagyan mo ng pampapurga. 'Di ba? Nakakatawa lang. Like, sumisweldo naman ng maayos. May mga pagganyan pa. Kaya nakakatakot magpagawa ng bahay na parang huwag ka na magpagawa ng bahay kung yung budget mo hanggang dito. Dapat ang budget mo, halimbawa, ito budget mo, maglagay ka ng buffer na 50%. Dahil yung 50% ng budget mo, yun yung budget mo sa paglagay-lagay sa mga pag-adhere dun sa mga parinig ng mga taong kakailanganan mo ng tawag dito, ng mga permits. Diba? So, yun lang, nakakatawa. And I'm very sure, no, this is not the only one. This is not the only one. Marami pang mga marami pang dyan. Cases na ganyan yung nangyayari. Dapat ba natin gawan to ng mga batas? The way I see it, I don't know paano nyo na-interpret to. The way I see it, hindi natin kailangan ng bagong batas para dito. Kailangan lang natin ma-implement na maayos yung mga batas na nag-i-exist to protect, no, not only the buyers, actually, both the vendor and the vendee, they have obligations pagdating sa sales ng property or ng mga immovable. So, hindi lang yan. May mga cases, guys, na napag-uusapan na yung mga tungkol dito. May mga batas na rin tayo tungkol dito. Ang importante lang is yung tamang implementation ng batas. Gaya na sinabi ko, pwede nilang i-rescind, pwede nilang ipa-cancel yung yan. Gaya na nga ng ginawa ng mga respondent, pina-cancel na nga nila yung deed of sale. The other thing is that pwede rin kasuhan ng DMCI ng fraud ng mga property owners na nakabili ng property dun kung saan naka-build yung condo man yun or townhouse or house and lot. So, pwede nilang kasuhan ng fraud ng DMCI
dahil hindi nila sinabi sa mga may-ari na merong, syempre, pag sinabi nga naman nila, sa tingin nyo, mabebenta yun? Of course not. So, yun lang. Akala nila, mariresolve nila yon. Pero ako, kung ako magsasuggest for practical reason, kung saan man nakatirik yung building na yon at ilan yung lot owner, ay ilan yung property owner, by the million, bilangin nyo, ganun yung ibenta yung property nyo. Yung kung saan nakatirik yung building na yan. Pero huwag na kayo humingi ng danyos. Diba? Huwag na kayo humingi ng kung ano pa man. Kasama na dun lahat ng perwisyong inabot nyo para lang dyan sa property na yan. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Ngayon ko kayo tatanungin ko, ikaw isa sa mga property owner or isa sa mga owner ng land kung saan nakatirik yung property na yon. Ano gagawin mo? Susundin mo ba yung suggestion ko? Kung ikaw naman ang isa sa nakabili ng property na nakatirik sa isang lot, no, isang parcel ng land na meron palang issue, anong gagawin mo? Okay ka lang ba sa reimbursement o kakasuhan mo both criminal at saka civil ang DMCI? Yeah. Anyway guys, again, maraming salamat. I'll see you in the next video. Bye!